At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Ma'am, napansin ko lang 2 beses niyong nabanggit na mas mabuti pa ngang magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko tinatanong sa inyo. In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na tao? Wala po akong partikular. Maliban lamang po kung meron po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Okay. Thank you, ma'am. Maraming follow-up question, Ivan Marina. Nabanggit niyo, Yusek, that the President is open to a dialogue para to thrash out the differences in positions sa upper and lower chamber. But is he going to initiate it? Para ho hindi na lumala itong sinasabing possibility of a constitutional crisis. Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung siya po yung mag-i-initiate. Kasi may mga issues po ito, mas malala po ang issue patungkol sa impeachment. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So, kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagtatalo patungkol dyan. Pero sa mga ibang issues po, malamang pwede. Yes, but at what point or in what issues is the President willing to intervene? Depende po. Kung gano'n na po ba kalala. Kasi may nakikita po tayo, may pagtatalo po sa wage hike, may pagtatalo rin po patungkol sa Magna Carta sa barangay healthcare. So, tignan po, at i-assess po ito ng Pangulo, but still, the President is open for a dialogue. Salamat. Thank you. Thank you, Ivan. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning po, Yusek. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre, yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Well, anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila ba paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanilang magiging decision or resolution on that matter. Last question na lang po. Related pa rin po sa ICC, but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka, yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos?
Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Thank you, Tristan. Next question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. May we know po kung meron na pong bagong set or tranche ng mga nag-courtesy resignation po na tinanggap na ng Pangulo or tinanggihan? Wala pa po tayong update sa ngayon. Regarding po doon sa sinabi ng Pangulo na nasa baba na or nasa mga USEC na yung focus po nung pagtingin doon sa mga performance ng mga nasa position po na yon, meron na po bang mga USEC at saka mga nasa government agencies na nag-submit na ng courtesy resignation din po at meron na bang tinanggap ang Pangulo or meron tinanggihan? Wala pa pong natatanggap na memo na kailangan mag-submit ng courtesy resignation ang mga USEC. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-i-evaluate sa kanilang performance. Thank you po. Maraming salamat, Eden Santos. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. Yesterday po, Independence Day, sinabi po ng Kabataan Party List na, and I quote, si Marcos ang pumatay sa wage hike bill dahil ayaw galitin ng Rich Boys Club at kung tutuusin, kung gusto ng presidente taasan ng sahod, isang utos lang na Malacanang mangyayari ito. Ano pong masasabi ng palasyo po? Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Pero sa ngayon po, meron po tayong current process at tatandaan niyo po, taon-taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo o sahod ang ating mga kababayan. Thank you po. Thank you, Ivy Reyes. Next question, Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, VP Sara raised doubts over the results of the recent midterm election. Sabi niya, may nakausap siyang IT experts na nagsasabing hindi pwedeng totoo yung mga numerong lumabas at sinabihan niya daw ang PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. How does the palace view such claim from the Vice President? Well, sa mga ganito kasi, wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. So, kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng kalituhan or gulo kasi syempre katatapos ng eleksyon baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang pagkatalo i-capitalize yung ganitong statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo pagdating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Maraming salamat, Leth. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning.
The Philippine Constitution Association or PhilConsa led by retired Chief Justice Renato Puno said na yung order po daw ng Senate na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment para litisin si VP Sara raises grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process. Kaya nanawagan ang PhilConsa sa Senate na i-uphold ang constitutional duty and proceed with the impeachment trial in accordance with the Constitution and the rule of law. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Ang bawat opinyon ng isang tao, grupo, ay iginagalang po ng Pangulo. Ang sabi nga po ng Pangulo kahapon, ang totoong kalaban po ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Nais pa rin po ng Pangulo na magkaroon ng katatagan ang demokrasya sa bansa. Sa mga nangyayari ngayon, Yusek, sa dalawang kapulungan ng Kongreso, may balak po ba ang kausapin ni Pangulong Marcos ang dalawang leader ng chamber? Actually, ang dalawa pong leader ng kapulungan, si Senator SP Cheese Escudero at si House Speaker Romualdez ay umaten po ng Von Denure kahapon. At naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Salamat, Yusek. Maraming salamat, Ann Soberano. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua. And although nag-convene na yung impeachment court, merong ilang mga senator judges na lantaran na nagpapakita ng suporta sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag ka po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Makakasama natin si Atty. Jose Moises Salonga, Presidente ng LUWA, upang ibigay ang detalye patungkol sa pakikipag-usap sa prime water ng mga Villar at Pamana Water ni Lucio Co. Magandang umaga, Atty. Salonga. Magandang umaga po, Yusek Claire. Over the past week, matindi pa sa tawag sa 8888 ang nakuha namin kasi mismong presidente ang nag-advocate sa mga consumers. So we had no choice but to act forthwith. I'm here to give an update regarding the schools in Malolos. Dalawa po yung schools na yon, yung Santissima Trinidad saka Barihan Elementary School. Apparently, meron pong DPWH contractor na tumama sa isang linya ng tubig doon, late May. So, ang nangyari, bumaba yung pressure ng less than 51%, and that caused the issue na walang tubig doon, na mahina ang tubig. Ang ginawa po namin, nagpadala na po kami ng mga tao doon at kinumpuni, inayos, at today, ang promise kasi is by Monday, and today we're happy to report na may tubig na po doon sa dalawang schools na yon. Operational na po. Pangalawa, doon sa San Miguel naman po, Tibagan Elementary School. By the way, yung sa Malolos po kasi nahirapan ng konti kasi may complication yun. Naka-joint venture po yun sa Prime. So ngayon, kami na yung gumawa with the Water District. Meron na pong tubig ngayon. Yung isa naman po sa San Miguel, Bulacan, Tibagan Elementary School. Again, it's under a joint venture agreement with Pamana under Mr. Co. Ang issue naman po doon hindi siya konektado doon sa main distribution line ng Water District. Apparently, nasa isang deep well lang po na oversaturated na ng demand. Ang nangyari po ngayon, right now, kinukumpuni at para malagay na mismo sa distribution line ng Water District to ensure that there's enough pressure
for water to flow effectively para naman sa tamang sanitation sa needs ng mga estudyante. Okay. Meron po pang isa po, mag-update rin po ako regarding Siquijor. Again, mismong presidente ang nagbigay ng direktiba na ayusin ang problemang kuryente at tubig sa Siquijor. We're happy to take on that challenge by saying that LUA has already coordinated with the nearest water district, which is Dumaguete City Water District. It is again under a joint venture with Metro Pacific, and they have already agreed that they will lend a water lorry, and a genset. Dadali na yun sa Siquijor Island. Note that we also have identified a water source para pagkukunan ng tubig ng water lorry na yun, and the genset na ipapadala doon is only for water operations. So iba pa to doon sa pinadala ng NEA and iba pang relief gensets doon. This genset is just for water operations. Also, last week we have approved a financial package for the upgrading of the Siquijor Water District. So with that, the long-term solutions would be met as well as short-term needs of the water district. Thank you, ma'am. Questions for Attorney Jose Salonga, please. Christian Yosores, Radyo 630. Good morning po, Attorney. I think late April or early May, meron ding naging directive po ang Pangulo na imbestigahan yung iba pang concerns at complaints sa services ng Prime Water, not just in Bulacan but other areas. Meron na po bang result yung investigation na yun? We are already finishing our report. Hindi ko lang mapipreempt. Bibigay po namin sa Presidente yun. And after his appreciation of the facts, then we'll be able to share the contents of such report. Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Attorney. Update lang, sir. Maliban po dito sa Malolos and sa San Miguel, Bulacan, kung meron din po kayong mga info, kung may iba pang mga paaralan na may same na problem sa tubig? Actually, lahat po, 532 water districts, pinadala namin ng memorandum circular with an attached form to report all issues regarding water supply sa kanilang water districts. This covers both private and public schools. We are now processing all of those reports and we can hand it to you or share that to you once we've finished, hopefully by Monday or Tuesday. Ito pong memorandum circular, sir, right after lang nung nag-utos si Pangulong Marcos? Immediately after. Yes, immediately after. Thank you po. Thank you, Maricar. Next question, Eden Santos, Net25. Sir, wala po bang plano ang LUA na i-take over yung mga water, yung mga sinusuplayan po ng Prime Water para naman masiguro natin na tama, may sapat na supply ng tubig at malinis po yung na ibibigay sa mga consumer? It is one of the things that we may look at, but it's not really, ang solution doon is to provide water immediately. Now, I believe the contracting party has obligations to meet. So, una simulan natin doon. Once, if hindi talaga magagawan, we'll cross the bridge when we get there. Matagal na po itong mga joint ventures na ito ano po, ng Prime Water. Bakit po humaba pa ng tumagal pa ng ganito sa ilalim ng Marcos administration? Ngayon lang pa talaga lumutang itong mga problemang ito? Kasi dati po marami na rin kami naririnig na issue about sa service at saka po sa supply ng tubig ng Prime Water. Mabuti na ngayon na na-actionan. No? Kasi actually marami na talagang issues to even before pa the Marcos administration came. In fact, lumobo nga to before pa eh. So right now, napapansin na. So I think that's something that we have to be happy with, that right now we are actually taking care of the consumers who are affected by this problem. Opo, 3 years na po sa pwesto ang Pangulo. Ngayon lang po ba ninyo napansin itong mga problemang ito? Kung matagal na po pala? Actually, ma'am, kung 3 years na po ang Pangulo, 1 year pa lang ako.
Ngayon ko na inaaksyonan. So maybe we should be asking other previous administrations. But I think to be fair with them, they have addressed the situations also. Ngayon lang yata lumala. Thank you po. Ivan Marino. Sir, I understand you said you're coming up with the report and then after the President appreciates the facts of the report, i-share niyo sa amin. But what is the expected outcome of such a report in terms of improving the service of the areas covered by Prime Water? Okay, what we plan to do is to come up with short-term solutions as well as a systemic long-term solution regarding this matter. No, it was unprecedented. By PD 198 did not contemplate joint ventures with water districts. So that's something that we have to face right now. No, it's part of development and evolution of our economics. So after we present, we will address it in two ways. Short-term solutions and a long-term systemic solution regarding this matter. Kasi utilities to hindi talaga nasusolve ng mabilisan. And what are we looking at? Is there a possibility that the contracts entered into by Prime Water will be rescinded in favor of government so that we can probably improve the service? Kasi yun naman ho ang bottom line natin dito, hindi ba? Bottom line. Pero titingnan muna natin all legal solutions kasi the solutions here is both commercial and legal. So again, once after the President appreciates the facts of the matter, then I can elaborate and elucidate. Thank you, Ivan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Sir, yung sa Siquijor, ang nabalitaan lang kasi namin may problema sila sa kuryente, pero meron din pala silang problema sa tubig. Could you give us yung situation po ng water problem nila doon at gaano ito kalala? Well, a lot of people don't know that most of the time, yung water situation natin is dependent on the power situation. Water pumps are run by electricity. And I believe one thing here is, sadly, it's a Villar affiliated firm also. So Sipcor Power is I think under the umbrella of Prime Resources or parang ganun na nangyari. So once usually nawawalan ng kuryente, there may be a lack of capacity to pump water in the distribution network. That's why one of our solutions is to ask for a genset to be provided there dedicated for water operations. Kaya kahit mawalan ng kuryente doon, ma-assure mo naman yung mga tao, may tubig naman kayo. Pero beyond this short-term solution, sir, may nakikita tayo na a more permanent fix to the problem. LUA, I have approved the financial package for the water district to improve their network. So hopefully that addresses their issue for the long term. Thank you, Pia. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi sir, good morning po. Sir, just a follow-up. Sabi niyo po yung review ng mga contracts ng Prime Water, lalo na sa Bulacan, ay yung pinaimbestigahan ng Pangulo po ay ongoing at tinitignan po natin lahat. But na based sa inyong pag-investigasyon and pag-monitor, nagkaroon po ba ng changes or improvement man lang doon sa situation din ng nararanasan ng mga kababayan natin? Because as I recall or remember yung sinabi ni Yusek Castro last time, umiiyak na nga po yung mga kababayan natin dahil sa problema sa Prime Water sa Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, and Pangasinan. Nag-improve po ba yung simula ng mag-order? Thank you. Nagbigay ng catch-up plan ng Prime Water. Ngayon, pinag-aaralan namin yung feasibility ng catch-up plan nila. Kasi, di ba, sabay-sabay ito. So, we're taking a look at, can they really do this? And then, we are trying to match it with, is it feasible or meron bang mas mabilis na makakagawa nito? So, that's what we're looking at right now. Pero sir, yung water supply sa mga lugar na yun? Meron naman daw konting improvement, konting marginal improvement, but yet, we have to verify those things, even yung complaints na bine-verify namin yan, we don't do that haphazardly. How soon are you going to meet with the President, sir, to present yung investigation? We will be asking for a schedule with the President, and once it's done, I will report. Okay. Any more questions? Christian Isores.
Sir, isa rin po sa mga na-mention na complaints ng ilang mga customers ng Prime Water is yung mataas din na singils nila despite nga po ng poor services. Yun din po ba aim or part ng investigation to address? Ano po ang magiging resolution po doon? The solutions proposed are systemic. Kasama po yung regulation process niyan. Kasi noong time na yon, iba po yung tumatay yung regulator, no? So, merong issue na ganyan kailangan namin tingnan both legally and regulation policy-wise. Pero hindi po sa luwa nagpapasa ang mga companies like Prime Water kung mag-a-apply sila for adjustment sa... Dati kasi merong iba, no? Ibang entity ang nagbigay sa kanila ng rates nila. That is part of the report. So, once again that report is out, we will be happy to share. May tanong pa po ba? Ma'am Claire? Thank you very much, Attorney Salonga, President of LUWA. With no more questions, Yusek, Claire? Okay. At bago po tayo magtapos, aksyon, aksyon, at aksyon ang utos ng Pangulo. Pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at hindi pagbabakasyon ang pinagtutuunan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabilis na inaksyonan ni Pangulong Marcos Jr. ang pangakong mabilisang short-term solution. Ito ay naipatupad na. Dumating ang 1 megawatt rental genset ng SIPCOR mula sa Santa Rosa, Laguna na install sa SIPCOR plant sa Lazi dahil sa utos ng Pangulo. Ito ay para maibsan paunti-unti ang krisis sa kuryente sa SIQHOR at matugunan ang hirap ng mga residente. Ngayong araw ay darating din ang 2 megawatt gensets ng NEA mula sa Palawan na ikakarga naman sa isang chartered LCT patungong SIQHOR. Sa loob po ng 11 hours ay makakarating na ito. Ano ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr.? Dapat makumpleto ang installation at commissioning nito bago sumapit ang June 15 upang maabot ang buong kapasidad ng supply ng kuryente para sa mga tahanan at kabuhayan sa isla. Ano ba ang ibig sabihin ng problemang ito? Nitong June 11, 2025, personal na binisita ng Pangulo ang SIQHOR at naramdaman niya ang hirap ng mga residente rito dahil sa kakulangan ng power supply na nagiging sanhi ng malawakang brownout sa lugar. At dahil kulang sa power supply, problema na rin ang supply ng tubig. Sino ba ang hindi madidismaya? Simula May 13, 2025 ay walang kuryente. May blackouts na nagtatagal ng 4 hanggang 6 na oras kada araw. Ang ibang lugar naman ay may kuryente lang ng 2 hanggang 5 oras. Apektado na ang turismo, serbisyo medikal, edukasyon, komunikasyon at sanitasyon. Ang SIPCOR sa pamumuno ng Prime Assets Ventures Incorporated ni Mr. Manny Villar o ng Pamilya Villar ay may 20-year power supply contract sa Procelco mula taong 2015 para magsilbing power supplier sa nasabing probinsya. Nangako na magandang serbisyo pero pangakong napako. Maraming isyu ang dapat tugunan ng SIPCOR. Very low fuel supply inventory, delayed procurement and unavailability of spare parts, and unsynchronized preventive maintenance of diesel power facilities. Power plant operations with expired certificate of compliance and rental generator sets operating without permits. Gugugulan ito ng pondo at oras ng administrasyon para sa ikagiginhawa ng mga mamamayan sa SIQHOR na dapat ay responsibilidad ng kumpanyang pinagkakatiwalaan ng pagiging power provider. Sa ngayon, ang pinadalang genset ng SIPCOR ay may problema rin. Hindi gumagana na maayos kaya mag-i-issue ng show cause order ang ERC sa SIPCOR. Pati problema sa supply ng tubig sa isla, good news ito. Nasolusyonan na ng LUWA dahil sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. Ang pangako ng Pangulo, pananagutin ang mga responsable sa krisis na ito. In the short term, nagpapunta tayo rito ng mga genset. Ng malalaking genset, 2 genset galing Palawan. Pagka naikabit na yon at mapaandar na yon, kompleto na ang supply. And we have given ourselves a deadline
of 6 months for this short-term solution so that 6 months from now, we do not have to resort to the emergency gensets. Nitong nakaraang din linggo ay nangako ang Pangulo na mabilis ang solusyon sa kakulangan ng tubig dito sa eskwelahan ng Malolos at San Miguel, Bulacan. Pinakilos agad ni Pangulong Marcos Jr. ang luwa na mabilis namang tumugon sa direktiba ng Presidente. Halos 4 na bilyong pisong halaga ng shabu ang na-recover ng mga ahensya ng gobyerno sa tulong ng mga mangingisda sa Pangasinan. Isinorender ng 29 fishermen sa PIDEA, Philippine Coast Guard, PNP, Philippine Navy at NBI ang 588 vacuum-sealed plastic packs na naglalaman ng iligal na droga na may tinatayang street value na 3.9 billion pesos. Nitong Mayo lamang ay may 10 mangingisda mula Bataan naman ang nag-surrender ng mga na-recover nilang illegal na droga na palutang-lutang sa karagatan ng Masinloc, Zambales. Tinatayang nasa 1.5 billion pesos ang halaga. Hinirang ng mga bayani ang mga nasasabing mangingisda dahil sa agarang pag-alerto ng mga ito sa mga otoridad. Isa itong halimbawa ng mahusay na kooperasyon sa pagitan ng mga ordinaryong mamamayan at mga ahensya ng gobyerno. Nananawagan po tayo sa pamahalaan, ang pamahalaan sa buong taong bayan. Makipag-ugnayan po kayo upang masawatan natin ang mga iligal na gawain kahit saan mang panig ng bansa. Mabuhay po kayo. At dito na po nagtatapos ang press briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang araw para sa bagong Pilipinas.